Sa Duterte administration, may budget para sa pandemic pero namamalimos sa kalsada ang mga kababayan natin. Ngayon sa panahon ni PBBM, wala ng pandemic pero bumabaha ng ayuda at tulong galing sa gobyerno. Isa itong katibayan na kurakot talaga ang Duterte administration. Samantalang ang Marcos administration naman ay may tunay na malasakit dahil patuloy na binabalik ni PBBM ang pera ng taong bayan sa pamagitan ng pagtulong at pamimigay ng mga ayuda. Good governance, limpak-limpak na pera ang binabalik ni PBBM sa mga mamamayang Pilipino. Yan ang Pangulo natin ngayon. May tunay na malasakit sa taong bayan, gawa, hindi salita. Sa mga DD sheets na bitter na nagsasabing kaya daw ginagawa ito ni PBBM ay dahil malapit na daw ang eleksyon. FYI, hindi na kandidato ang Pangulo natin at hindi na niya kailangang mangampanya dahil hanggang 2028 pa siya magiging Pangulo. Kaya suggestions ko sa inyo mga ampalaya na manood naman kayo sa PCO, RTV Malacanang at PTB4 para magkita nyo na pagkaapak ni PBBM sa Malacanang ay nag-umpisa na siyang lumibot sa buong bansa para mamigay ng tulong. Wala kasi kayong alam panoorin kundi si Marlo Caloca at mga fake news peddlers sa mga DD shit vloggers. Yung demonyo niyong Pangulo na si Digong, hindi nagawa yan. Kahit nga noong malapit na ang presidential elections, ay hindi man lang siya namigay ng tulong, pero busy siya sa pangungurakot at pagpapataba ng kanilang mga bulsa, pati na ng kanyang mga minions. Take note, pandemic yun, pero kahit ayuda nga, ay wala kahit isa. Wala akong tatanggap kahit isang ayuda. Take note, taxpayer ako. May nakatanggap man pero iilan lang at nagrereklamo pa dahil isang beses lang daw pagkatapos ay wala na. Ang masama pa ay hinigpitan ang lockdown. Tapos ang mga tao walang makain dahil hindi makalabas ng bahay. Ang sabi ng mga Pilipino, mamamatay kami sa gutom, hindi sa COVID. At FYI, ang mga jeepney drivers natin natutong mamalimos sa kalsada dahil sa lockdown. Ganyan kalala ang Duterte administration. Pagkatapos gustong ibalik ng mga DD sheets, okay lang kayo. Marami pa rin mga jeepney drivers ang wala pang makitang alternatibong kabuhayan at patuloy na mamalimos pa rin sa kalsada. Yun po ang masakit sa kalooban natin. Yung mga jeepney driver na nagdala sa karamihan sa atin sa tagumpay. Nasaan tayo ngayon? Sumasakay, pumapasok sa trabaho, sa eskwela, makikita mo po na mamalimos na sila ngayon. Marami pa rin mga jeepney drivers ang wala pang makitang alternatibong kabuhayan at patuloy na namamalimos pa rin sa kalsada. June 8, 2020, balita ng 24 oras. Yun po ang masakit sa kalooban natin na yung mga jeepney driver na nagdala sa karamihan sa atin sa tagumpay kung saan tayo ngayon sumasakay, pumapasok sa trabaho, pumapasok sa eskwela, nakikita mo na mamalimos na sila ngayon, halos walang dignidad. Yung ating mga jeepney drivers, samahan ng Manibela President Mar Valbuena said. Balita sa DZMM Teleradio. Namamalimos at humihingi ng tulong ang grupo ng mga jeepney driver at mga construction workers sa Project 8 Quezon City na hanggang ngayon General Community Quarantine ay wala pa rin permanenteng pinagkakakitaan. June 1 naman po, 2020, lakas loob nang namalimos ang mga jeepney driver sa Tondo dahil sa kumakalam na sikmura ng kanilang mga pamilya. Hiling nila na makabalik pasada na sila lalo na at naka-general community quarantine na Metro Manila. May 15, 2022, ilang jeepney drivers na mamalimos para makaraos. Dahil sa hirap ng buhay sa gitna ng quarantine, pamamalimos na lang ang nakikitang paraan ng ilang jeepney drivers para matustusan ang araw-araw nilang pangangailangan. Ayon sa kanila, hindi sapat ang tulong mula sa barangay at hanggang ngayon, wala pa rin ang ayudang ipinangako ng LTFRB sa mga driver na nahinto ang pamamasada. June 24, 2020, walang-wala na. Nauwi na lang sa pamamalimos ang maraming tsuper ng jeep dahil sa patuloy na pagtanggi ng gobyerno na pabalikin sila sa pamamasada. Sa report na ito,
makikita na ang kahabaan ng avenida sa Maynila sa limos na lang kinukuha ng mga jeepney driver ang pantawid nila pang araw-araw. March 27, 2020, ayon sa grupong Piston, mayroong 500,000 jeepney drivers at 200,000 operators sa buong bansa nakakaranas ng gutom dahil sa Luzon lockdown bunsod ng COVID-19. Dagdag pa nila, mayroon na umanong ilang driver na namamalimos na sa kalsada dahil sa kawalan ng pagkain. May 14, 2020, ilang jeepney drivers namamalimos para makaraos dahil sa hirap ng buhay sa gitna ng quarantine. Pamamalimos na lang ang nakikitang paraan ng ilang jeepney drivers. August 7, 2020, I'm willing to give sa aking naipon. Ang balak ko po ay magbigay ngayon ng 5 milyon sa mga jeepney drivers na talagang namamalimos na, Willie said during a palace briefing. Mabuti pa si Willie matulong, pero ang gobyerno ni Duterte puro lang pagnanakaw ang alam. Drivers ng Balara Katipunan Jeepney Operators Drivers Association ang sakit sa puso ng kalsada kung saan dati silang namamasada, doon sila ngayon namamalimos. Mga DG sheets, namamalimos lang ang mga tao sa panahon ni Duterte.